Welcome to Borderless Adventure. I'm your host, Exam Nuret. Kakaiba ang gagawin nating pamamasyal sa episode na ito. This is going to be one relaxing adventure and an experience uniquely on its own. Samahan niyo ako sa aking pamamasyal sa isa sa 3 syudad ng lalawigan ng Isabela, ang kinikilalang US City of Choice sa Region 2, ang Cauayan City. I've always wanted to travel, to see the whole Philippines, eventually the world. When I was young, I only have limited space, little knowledge of places to enjoy, and literally no time to explore and do what I always wanted to do. To just be myself and be the adventurous me. Funny that now at my age, I am given the opportunity to live life the way I always imagined it to be. And I want to share my experiences with you as I travel the Philippines, trying everything that a person my age would think twice before doing it. This is a once-in-a-lifetime experience. There are top 5 must-dos when you are in the city. Ang una ay ang pagbisita sa Our Lady of the Pillars Church. Kitang-kita pa rin ang orihinal na struktura ng Our Lady of Pillars Church. Na-preserve nila ang brick exterior. At upang malaman mo kung ito ay original, may makikita kang mga numero sa brick mismo. Pagpasok ng simbahan, mamamangha ka sa makabagong interior nito. Kaya naman ang Our Lady of Pillars Church ang unang lugar na dapat puntahan kapag bumisita ng Cauayan, Isabela. Ito ang Barangay Duminit, kung saan matatagpuan ang taniman ng lahat ng gulay na nakapaloob sa kantang Bahay Kubo. This project is the city government's support to augment the income of its constituents para maibsan ang kahirapan. Kasama ang mga opisyalis ng Barangay Duminit, kami ay lumibot sa malawak na taniman ng gulay. Lahat ng gulay na nasa lutong pakbet ay makikita nyo dito. Malaking tulong sa mga taga-Cauayan ang taniman na ito sa kanilang pamumuhay. Ang Barangay Duminit ay ang unang barangay na pinaglagakan ng proyekto na ito ng lokal na pamahalaan. Binisita rin namin ang Department of Agriculture's Farmers Educational Training Center. Ipinakita sa amin ang kanilang nursery. Dito, itinatanim ang iba't ibang seedlings na maaring ipamahagi sa mga barangay upang itanim at palaguin, lalo na ang kanilang native kawayan. Pinatikim rin nila sa amin ang organically grown dragon fruit. Meron din silang halaman na kung tawagin ay ashitaba, na ayon sa kanila ay magaling na pampababa ng blood pressure. Sa aming pagbabalik, samahan niyo kami sa aming food tripping.
Do, see, dine and stay. Yan ang dapat yung gawin kapag kayo ay bumisita sa Cauayan City, Isabela. Dine. Yan ang sunod naming ginawa sa Cauayan, Isabela. Dinayo namin lahat ng pamosong kainan at lugar sa kanilang syudad upang matikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking pagkain ng Cauayan. Una naming pinuntahan ay ang Aling Luring's Specialties. Nandito ko ngayon sa Aling Luring's Goto and Cerquele, dito sa Cauayan, Isabela. Makapanayan ko ngayon yung isa sa mga daughters ng may-ari ng restaurant na ito, si Cathy Gia. Ang pinaka-specialty po namin, Ah. yung tinatawag naming Cerquele. Ano Po yun? yung Cerquele. Ito, Opo. parang dinuguan, ano? Opo, laman loob po yan ng baka. Oh. Opo, na nilagyan ng dugo. So, yan po ang tinatawag So ng hindi Cerquele. baboy yan. Hindi po, baka po siya talaga. Kami lang po ang nagsiserve ng Cerquele. Then we have goto po, with tokot baboy. And then we have also palabok. Palabok, Pansit yeah. palabok. Mhm. And we have okoy and lumpiang gulay. Sa tingin ko, hindi lang yung ordinary ng mga tao na pumunta rito. Ang number one customer na po talaga namin dito is si Governor Boji D. So Okay. lahat po, mga bisita niya, hindi niya nakakalimutang pakainin Dito. or bilhan. Mhm. Pag dinadala, didi-deliver na lang po namin dyan sa bahay nila pag may mga bisita siya. Like mga senators, congressmen, Oh. IPs po. Wala bang presidente pumunta dito? During the presidency of Joseph Estrada, Okay. nakapunta na rin Aha. po siya dito. He was still senator. Dito po siya kumain. Tapos po, nung naging president po siya, nagpapadala na lang po siya sa Malacanang. Oh, wow. Deliver po siya sa Malacanang. So, Ang ang gusto... favorite, opo, at ang favorite niya po talaga yung Cerquele. Ito. Ito po ang Oh, wow. So, visit us here at Galupang Street, Cauayan City, at sana po matikman nyo ang aming mga special visit. Sumunod namin dinayo ang Kusina Cauayan. Kung gusto niyo yung hindi lang Filipino food ang makakain niyo, kundi lahat ng Asian food. Dito tayo sa Kusina Cauayan. Okay, Kusina Cauayan. Mapanayam natin ngayon yung may-ari ng Kusina Cauayan, si Miss Joji Joji Mapagos. Ano yung may offer mo? Meron kami yung sukiyaki soup. Ngayon meron akong idinagdag doon sa Japanese soup na yan na para magustuhan ng customer. Nag-click naman ho siya. Wow! Talagang inaano rin siya, yung mga na-appreciate naman ang makain. Sukiyaki. Sukiyaki soup po. Sukiyaki. Meron kami yung crispy pata. Crispy pata. Sana magustuhan niyo rin. Matitikman niyo yung aming crispy Ano pata pa? talaga. Try niyo aming sisig na bangus. Bangus sisig. Oh! Binusog na pusit. Bakit pinusog yun? Yung ulo ng pusit, yung tatadtarin mo yun, tapos lalagyan mo siya ng konting karne, konting gulay. I-insert mo doon sa loob. I-insert mo yan sa loob. Bago yun, ha? Oo. Sa mga gustong gumawin dito sa, umaysa dito sa Region 2, huwag niyong kalimutang dumaan dito sa, sa Cauayan City. Kusina Cauayan. Para matikman na may medyo lutong bahay, pero kakaiba. May isang espesyal na pagkain dito sa Cauayan, Isabela, na ginawa ni Aling Joy Cadiz. So ito si... Hi, hello, hello. Ano yung special na pagkain na ginawa mo, Aling Joy? Ito sir, yung cassava roll. Cassava roll. Yes sir. O, ikaw lang ba ang nagluto dito sa ano? Marami kami Marami. sa asin. Pero tawag ka, ako yung sabi ni Mayor at saka ni Gob. Si Gob kasi asin sa akin nag-o-order. Okay. Lalo na kapag may mga sila, occasion, si Mayor, ganon. As in the best. Oh wow, the best. The best cassava roll dito sa Cauayan, Yes, sir. Isabela. Yes. Ito na yung Finished product. finished product. Masarap nga. Maliit, parang... ang sarap. Masarap. Ay, pakita mo nga sa akin kung paano ito gagawin. Ilagay ito sa kasirola. Ilagay Ito natin. yung 2 cups na
cassava. 2 cups ito? Yes. Nakasaba na ano na. Pagkatapos, ay wala bang halo yan? Ito pa yan? Ito lang muna. Pagkatapos, Asukal. ito. Asukal. Ilang ano 1 ito? cup 1 cup. sugar. Ito ilalagay. Diretso lang ba? Yes, sir. Diretso lang? Diretso lang. Oh, wow. And then, gata. Tapos, gata na naman. Gata. So, the main ingredients is yung cassava, pagkatapos sugar, Sugar. at saka gata. Ini-mix. Ininit na tubig. Yes, sir. Ini-mix siya. So, pagkatapos Pwede dyan, siyang iluluto. Isasalang ito. diretso na. Yes, sir. Tinuruan ako gumawa ng cassava roll. Ito? Yes, sir. Okay nito? Okay, sir. Tapos, sa Gaya ito? kanina ng ginawa ko, sir. Ito. Medyo may kahirapan pero at least nakagawa ako ng isa. Kaya ko na ito. Titira na ako ka-enjoy. Ito yung aking produktong cassava roll. Ang produkto ng kawayan. Dinayo rin namin ang Hotel Sofia. How old is this place? Actually, mag 2 years po. Yung location, inano ba talaga ninyo? Pinaplano yung location Actually, ninyo? I consider kasi yung location malapit sa airport. Oh yeah, okay. 150 meters sa likod dito is airport na. Sa Kawayan, dumadami yung turista, tsaka yung in and out ng tao. We have a lack of hotel. Oh yeah. Talagang, kaya nung time po ng medyo ipon konti, talagang sinikap ko na itayo. Yung location ko kasi hindi siya highway, Yes. hindi siya maingay. Yes. So kung meron, pag naka-open yung mga falls sa likod, makita mo yung lagaslas ng tubig, nakaka-relax. Yeah. So exciting. And then you're expecting na kung ma-regularize pa yung flight schedule ng mga Actually, planes? pino-work out na ni Mayor yan yung okay. daily flight. So, iniimbitahan ko po kayo na pag pumasyal po kayo sa Kawayan, bisitahin niyo po yung Hotel Sofia. At lahat po ng aming staff dito ay mababait at magaganda. Sana po ay i-promote niyo po at pasyalan niyo yung Kawayan City. And then, drop by po kayo sa Hotel Sofia. May mga services po tayo ng mga local tours going different places in Isabela and Kawayan. Binisita rin namin ang Floresma Green Valley Farm sa Barangay Silawit. Isa sa mga successful agricultural entrepreneur ay si Mrs. Floresma Dakoykoy, ang may-ari ng Floresma Garden Valley Farm. Inilibot niya kami sa kanyang farm kung saan ipinakita niya sa amin ang ilan sa mga fruit-bearing trees na galing sa ibang bansa. Pwede kang mamitas and learn how to plant and grow them. Santol na sa Bangkok. Tapos meron tayong chokanan mango, yung green. Green Green mango. na kainin mo. Tapos green pero matamis na yun. matamis, oo. Tapos meron tayong millennium. Meron tayong namdukmay. Nang na dukmay, Oo. mangga. Oh, mangga. Maliban doon, wala ba kayong ibang fruits na galing din sa ibang bansa? Maliban sa Thailand. Puro Thailand yung ano. Puro Thailand? Pero meron akong isang cardinal avocado galing States. Cardinal avocado galing States pa. Pinatikim din niya sa amin ang ilan sa mga prutas na harvest nila nung araw na yun. Pinakita din niya sa amin ang kanyang ulang hatchery. And Floresma Garden Valley Farm also offers alfresco dining. At syempre, pwede ka ring mag-uwi ng mga iba't ibang ornamental plants. Pasyal mo kayo dito sa Floresma Green Valley Farm, dito sa Silawit, Kawayan, Isabela. Tingnan nyo yung mga namin dito, mga fruit-bearing trees namin, saka yung aming ulang hatchery, saka itong mga konting mga ornamental and mga ornamental and orchids, mga bromeliad po. Pasyal po kayo dito. Yeah, kasi alam mo, masasarap yung mga pagkain nila.
Puro organic. Galing sa puso, yung puso ano? Masarap ang puso ng saging. Yung mga mais. Tapos yung aming imported na gurami, hybrid na gurami. Oh, yeah. Freshwater prawn. Lahat ay organically grown. Organically grown lahat. Tilapia. Talagang mag-i-enjoy kayo dito. Dito sa Floresma Green Valley Farm. Sa aming pagbabalik, ating makakapanayam ang alkalde ng Cauayan City, Isabela. Sa gitna ng kanyang hectic schedule, kami ay nabigyan pa rin ng oras ni Mayor Bernard Faustino, MD, ng Cauayan, Isabela. we experience itong sabi yung do, see, dine, stay concept of tourism. What would be your future plans pa? We're in the process of reviving yung Hacienda San Luis. Meron yung lumang bahay na mga Kastila, but is now owned by the Monterrey Group, grupo na San Miguel, na allowed us naman to use it. So we will convert that into City Museum that will house the history kung ano yung nangyari sa tobacco, back in the glory days of the Tabacalera, La Florida Tabacalera. At the same time also, of course, to preserve the history and culture of the city. And that is situated right beside the longest river of the Philippines, which is yung Cagayan River. So we will develop some water sports. We will have kayaks there. We will have a zip line that will run across the longest river of the country. And you know, those things to make it really tourist spot. It's a huge area. There's a space for horseback riding. There's a space for an events place that will house yung mga our local artists, that can be a venue for them as kumbaga libreng exhibit nila, so we can house them there. At the same time, that will showcase also the talents, the local talents and artists na. Yung isa pang pinaplano namin dito, which is still in the works, is yung aming pag-conceptualize ng isang arena, parang stadium that that will host events or sports that can accommodate up to 15,000, 20,000 maybe. But what we wanted to look is yung parang landmark. Parang sa Beijing, they have the bird's nest. But here we're conceptualizing something that will be that would give character to our city. So how would you like Cauayan to be labeled in the north? In terms of related to tourism. Yeah, our tagline right now is being the ideal city of the north. Would like to take advantage of having the airport here in Cauayan. That will really cater to being the gateway of the north, because this will be the hub that will cater to people not just from Isabela but from Vizcaya, Quirino, and Cagayan. So we want to capitalize on that. Please invite everyone to visit your place, the good city of Cauayan. So I'd like to invite each and every one of you listening to this program to please come and see for yourself city, the ideal city of the north, Cauayan City. We're in Isabela. We're being a gateway of the north. We all invite you to share and experience the warmth and hospitality of the Cauayanos. And hopefully and certainly, we rest assured we will not let you down, and we will definitely make your time worth it to travel all the way here. Thank you. Thank you very much. Many thanks to our sponsors, Free Spirit Travel and Tours, the official travel agency partner of Borderless Adventure. Tune Hotel, Quezon City, located at 100 Timog Avenue, Quezon City, official hotel partner of Borderless Adventure. Cauayan City,
the city of choice in Region 2. I did, I saw, I dined, and I stayed. This might not be an extreme adventure, but borderless in its own unique way. Thank you for joining me. This has been your host, Exam Yuren. See you on my next borderless adventure.